Itong ang lumalabas sa SOCMED ngayon, ang marami ang nagtatanong, bakit merong mga survey na, let's say, 24 million plus na si Bongo, tapos biglang may makikita nila, oh, bakit naging 21 million na lang? Bakit daw nababawasan yung mga boto? Kayo na po ang paliwanag, Attorney John Rex. Una po sa lahat, hindi po sa COMELEC nanggagaling ang mga survey dahil ayon po sa batas, pwede lang po kaming maglabas ng official results, whether partial yan or complete na. Sa canvassing po yan. Hindi po kami naglalabas yan. Pero ayon po sa transparency natin, naglalabas po kami ng raw data at yun po yung nakikita nyo doon sa 2025 election results na website natin. Per precinct po yan. So ang ginagawa po ng ating mga partners, mga media partners, stakeholders, sila po ang nag-a-add, sila yung nagkasusuma po niyan. Kaya po doon ang gagaling yung mga survey, doon ang gagaling yung mga quick counts po. Hindi po yan galing sa COMELEC. Okay. So ito, Attorney John Rex, more than yesterday, no, talagang marami po nagreklamo, no, sa social media po talaga na yung mga ACMs, kung hindi po nag-overshade daw, yung lumabas daw na resibo, hindi daw yung mga binoto po nila, umiinit yung mga makina, maraming naintala. Can you please explain what happened po? Let's take one point at a time. Yung mga ACM machines, nag-overheat at saka yung mga resibo daw na hindi nagtutugma sa mga binoto. Ano po yung kasagutan doon? Opo, Ma'am Patty, Mamali, isa-isa po natin. ACM na nag-overheat. Yes, may potential naman po talaga. Lahat naman po, kahit cellphones natin nag-overheat. Pero ang importante po dyan, tingnan nyo po, may nagre-reklamo, merong nag-bug down. Pero walang nagre-reklamo na na-delay sila sa pagpapatuloy ng halalan. Bakit? Merong contingency plan po kami. May 16,000 ACMs kami na nakakalat sa buong Pilipinas. Ready na palitan. Ano itong po ang rule namin? Kailangan within 60 minutes maremedyohan yan. Dahil kung hindi, palitan na lang ang makina. Major man o minor ang naging issue at kadalasan po 90% minor lang po ang issue. Kaysa magtatagal, palitan na po natin. Yun po yung naging rule natin. Kaya wala po tayong nadidinig na na-delay na kung ano pa. Isa pa po na nakita nyo, yung pong hindi kami kinapos ngayon ng mga pamalit dahil meron na po kaming repair hub sa bawat lalawigan. Now, going po dun sa nagsasabing hindi nagtugma. Ang nakalulungkot po dito, sa lahat ng nagsabi po ng hindi nagtutugma, wala naman po nag-i-execute ng sworn statement. Walang nanunumpa. Nakalagay po sa rules natin, pagka talaga nagkiklaim ka dyan, pirmahan mo yung resibo na yan. Ipanote mo doon sa ating minutes yan. Sumpaan mo yan sa harapan ng electoral boards. Nang sa gayon, gumulong po ang proseso. Ang mahirap po kasi dito, Ma'am Ali, Ma'am Patpi, noong pa sinasabi na yan, pero walang nanunumpa. Ang problema pang isa, wala naman po nakahawak at nakakita ng balota nila. Sino po makapagsasabi sa atin na totoo yung sinasabi nila? And that's the only way po na masiguro natin ito, pasukin ang prosesong legal. Sumpaan mo yan. Tatandaan niyo po yung nangyari sa Hong Kong nung unang botohan po noong 2022. Sabi niya na hindi nagtutugma. Ano po ang ginawa ng COMELEC? Pinuntahan po yung Hong Kong, binuksan ang ballot box. Anong nakita po namin? Tugma, walang discrepancy. Ano ang resulta ng random manual audit sa dinami-dami ng claim po mula ng 2016? Dahil 2016 lang po tayo nagkaroon ng resibo na hindi nagtutugma. 99.97% accurate. Kaya po hindi namin binabaliwala ang mga claims ninyo. Ang hiling lang po namin, sumpaan po ninyo yan. Pasukin natin ang prosesong legal nang mapabuksan natin ang ballot box. Pero tandaan nyo po, sumpaan nyo yung inyong yung sinasabi po ninyo. So wala talaga yung kamong signed na objection. Wala. Wala po kami nakikita, Ma'am Ali, at naghihintay nga po kami ngayon na even galing sa mga abogado na susumpa yung mga botante at mga witnesses po nila. Yun po yung hinihintay namin Pero kung meron man po, kita nyo, pagugulungin ng COMELEC ang proseso at pupuksan po natin na magkakaroon tayong transparency. Ang mabigat po kasi ang gusto nilang gawin po, dalawa ang nakikita namin. Una, takutin ng mga tao, huwag kayong bumoto, dinaya kami dito. O kaya po i-derail yung proseso ng halalan. Ito, kita nyo, hindi nagtutugma ito. Gusto nilang mapatigil po at nang hindi makaboto. Hindi naman po papayag ang COMELEC sa ganyan. Pero kita nyo naman po, ilan yung nagre-reklamo, gaano po karami yung wala naman pong reklamo. Kaya po sabi namin, yung iilan, sumpaan po ninyo at pagulungin natin ang prosesong legal. But I was about to say, kasi pag ikaw ay nag-file ng tinatawag na frivolous objection, election offense yun, hindi po ba, Attorney John Rex? Tama po kayo dahil ginugulo mo po meron po dyan Section 261Z11 ng Omnibus Election Code, ang pagpapakalat ng false information na makaka-apekto at makaka-confuse sa botante at apektuhan ang general conduct of elections. Okay. My question be also, is it kung sinasabi mo nga baka nagkamali, sabi mo ayaw mong baliwalain, pero si Khalil Ramos, isang artista, sabi nga niya, yung pag-overshade naman, so yung nabaliwala, yung kanyang pagboto sa
isang party list kasi tumagos. And I was also watching an interview of Ana de Villa. She said nga kasi napakababa ng threshold, parang 15%. So any smudge sa ballot could reflect, no? Kaya nagkakaroon ng either ng overvoting or undervoting. Kayo na po magpaliwanag kung nangyayari po yun dahil nga napaka-sensitive, napaka-nipis daw ng balota, tapos any smudge can the machine might read something different from what you actually voted or shaded. Ganito po, hindi po namin nakikita ang senaryo na yan na mangyayari. Bakit po? Yung pong mga bilog, hindi po sila magkakatabi. So unless po sasadyain mo yung magkat-ibabaw po, yun lang po yung pagkakataon na magkakadoble ka kung sasadyain mo yan or talagang hindi sinasadya, nagkamali ka. Pero ito po, sa lahat ng humawak ng balota, kung tinignan nyo po yung balota nyo kahapon, at yan po yung lagi namin sinasabi, yung nasa page 1 na bilog, nasa page 2 na bilog, kahit patagusin mo po yung tinta mo, hindi sila magtatama. Kaya wala pong katotohanan na bumoto ka sa harapan ay mabobotohan mo yung likod. Imposible po yan unless sasadyain mo. Ano yun? Maglalagay ka ng marka doon sa page 1 na walang bilog para tumugma doon sa bilog sa likod. That's the only way po na magkakaroon ng botohan sa harapan at likod kung sasadyain mo talaga. Oo, yun ang nakita ko na naulinigan ko. Intentionally, hindi talaga pinagtapat yung mga page 1 at o saka kasi page 2. nasa ilalim yung mga Kahit party list. pa yung marker, Oo. wala siyang tatapatan na bilog dun sa kabila. Oo. No? Opo, Ma'am Ali, Ma'am Pati, ako po mismo, makailang ulit ko po ginagawa yan. Dahil kami po nagde-demo ng sistema, June, July, ginagawa ko na po yan. Sinasadya ko talagang patagusin yung tinta. Alam niyo po, kahit gaano kakapal ang papel, kung talagang sasadyain mo patagusin, tatagus po yan. Pero hindi naman kami nagwo-worry dahil by design nga po, walang magkatapat na bilog ko sa harapan sa likod. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.